Judy, kausapin mo naman ako oh. Pakiusap ni Alfric sa kanya. Nang umakyat siya sa itaas para dalhan ng iced tea si Senyora Esperanza, ay biglang bumukas ang pinto ng silid ng binata nang mapatapat siya roon at hinila siya nito papasok sa loob. Hoy, baka may makakita sa akin dito sa loob ng kwarto. Lago tayo. Sabi niya na hindi umaalis sa tabi ng pinto. Palabasin mo na ako, Alfric. Hindi kita papalabasin hanggat hindi tayo nakakapag-usap. Kagabi mo pa ako ayaw kausapin. Ano bang problema, ha? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Panay ang irap mo sa akin? Itinatanong mo pa? Galit na singhal niya rito. Nagsiselos ka ba kay Anami? Alam mo naman pala eh. Napahagalpak ito ng tawa. Agad naman niyang tinakpan ang bibig nito. Baka marinig tayo ng lola mo. Iyon pala ang pinagpuputok ng butsi mo. Sabi ko na nga ba nagsiselos ka kay Anami? Paano hindi ako magsiselos? Ang sweet-sweet niyo kagabi. Sumusunod lang ako kay Lola, pero wala yun. Akala mo hindi ko nakikitang titig na titig ka sa kanya habang nagsasayaw kayo, samantalang nun lang pala kayo nagkakilala? Mukha namang na-mesmerize ka sa beauty niya. Muling tumawa ito. Natatawa ka pa? Dahil wala namang dahilan para magselos ka. Hinawakan siya nito sa isang kamay at iginiya papunta sa kama nito. Napaupo sila roon. Huwag kang mag-alala dahil kahit maghubad pa sa harap ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo ay hindi ko papansinin dahil ikaw ang love ko. Hindi ako gagawa ng paraan na makakauwi rito kung hindi totoo ang mga sinasabi ko sa'yo. Pero ang sabi ng lola mo, si Anami ang gusto niya para sa'yo. Ganun lang naman si Lola. Mahilig siyang magdesisyon para sa amin ni Daddy. Kahit hindi naman dapat. Sumasakay lang ako sa mga sinasabi niya dahil mahirap siyang kontrahin. Hahaba lang ang diskusyon. Pero syempre, ako pa rin magdidesisyon. Ibig mong sabihin, hindi mo gusto si Anami? Hindi. Ayoko sa babaeng yung nagmumukhang espasol sa kapal ng make-up. Nagkatawanan sila sa sinabi nito. Ayaw mo bang maniwala sa pangako ko na nakalaan sa iyong puso at pagkatao ko kaya wala na ako ibang babaeng bibigyan ng pansin? Naging speechless siya habang nakatitig sa gwapong mukha nito. Sana nga matupad mo ang pangako mo, kapag kway sabi niya rito. Niyakap siya nito at hinagkan sa buhok. Lalabas na ako. Nag-uusap pa tayo. Baka may makaalam na nandito ako. Bakit ba parang takot na takot kami makakita sa atin na nag-uusap? Siyempre, natatakot akong baka makahalata sila, lalo na ang lola mo. Ano ngayon kung malaman niya? Baka magalit siya at mapalayas kami sa bahay na to. Gumuhit din ng pag-aalala sa mukha ni Alfric. Para namang hindi natin kilalang lola mo. She'll understand, Judy. Saka sasabihin ko sa kanya na mahal kita. I'll be leaving tomorrow morning, kaya sinasamanta ko na lang ang oras na magkasama tayo. Hinaplos nito ang pisngi niya. Bago ako umalis ay may bibigay ako sa'yo. May kinuha ito mula sa bulsa ng pantalon nito. Isang maliit na kahon. Nang buksan nito iyon ay tumambad sa kanya ang isang napakagandang singsing. May naka-engrave na letter A sa pinakabato niyon. Kinuha nito ang isang kamay niya at isinuot iyon sa kanyang daliri. Yan ang magpapaalala sa iyo na nakareserba na sa akin ang puso mo. Sabi nito, medyo maluwag sa iyo pero hindi bale, madali na magawa ng paraan yan. Nang maisuot nito ang singsing sa daliri niya ay hinagkan nito iyon. Wala ba akong kiss? Inabot niya ang halik sa pisngi nito. Mag-iingat ka sa Manila ha, bilin niya rito. Ikaw rin, madalas akong tatawag sa'yo. At muli silang nagyakap. Madalas ang palihim na tawagan nila ni Alfric habang nasa Maynila ito at hindi nakaligtas iyon sa nanay niya. Sinong nagbibigay ng singsing na yan? Si Alfric, no? Hindi ka agad siya umamin. Huwag ka na maglihim sa akin. May nakita kong sulat sa drawer mo mula sa kanya.
Yumuko na lang siya. May relasyon ba kayo ni Alfric? Tumango siya ng marahan. Judy, baka nakakalimutan mong katulong lang tayo dito. Pero mahal daw po ako ni Alfric. Naniwala ka naman kaagad? Nararamdaman kong totoo yun, Nay. O sige, halimbawa ng totoo. Sa tingin mo ba'y tototohanin ka ni Alfric? May pangako na po kami sa isa't isa. Baka natutuwa lang siya sa'yo. Pero gusto ka niya ngayon, bukas ay hindi na. Lalo na kapag nalaman ni Nyora Esper ito. Tiyak na magagalit yon. Hindi mo ba naririnig ang apo ni Gob ang gusto niya para sa kanyang apo? Napahikbi siya habang nakayuko. Naramdaman niya ang pagkabibig nito. Anak, sinasabi ko ito sa'yo dahil ayokong umasa ka at masaktan lang sa bandang huli. Kung talagang mahal ka ni Alfric, bakit hindi ka naman niya makayang ipaglaban sa lola niya? Hindi po gagawin ni Alfric yun. Bata pa kasi, hindi mo pa alam kung gaano kalupit ang buhay. Hindi yun puro ligaya. Ayokong umiiyak ka. Ayoko maranasan mo ang naranasan ko nung talikuran ako ng tatay mo. Ang impit ng pag-iyak niya ay pinayapa ng nanay niya. Isang beses sa isang buwan ang uwi ni Alfric sa San Pablo at ganun lang sila kadalang magkita ni Judy. Halos silahin niya ang mga araw at parang gusto niyang liparin ang pagbalik ng San Pablo para magkita na sila kaagad ng kanyang nobya. Pagdating niya sa San Pablo ay nabangkit kaagad nito sa kanya na alam na ng nanay nito ang tungkol sa kanila. Gusto niyang kausapin si Aling Sally pero humahanap pa siya ng magandang tiyempo. Nang gabing iyon, bago siya matulog ay gusto sana niyang makausap si Judy. Lumabas siya ng bahay at nagpunta sa gazebo. May usapan sila ni Judy magkikita. Maya-may napansin niyang may lumabas mula sa maid's quarter. Sinipat niyang mabuti dahil parang hindi yun si Judy. Lalo siyang nagulat nang sundan niya ito ng tingin. May nakita siyang isang anino sa madilim na bahagi ng hardin. Sinipat din niya itong mabuti at nagulat siya sa nakita niya. Si Daddy? Noong unay hindi niya mapaniwala ang nakikita. Pero nang makita niyang yakap ng daddy niya, ang nanay ni Judy ay na-freeze siya sa kinatatayuan. Bigla tuloy siya nagtago sa pag-iwas para mapansin siya ng dalawang taong iyon sa dilim. Pero isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Anong ibig sabihin nun? May affair si Daddy at si Aling Sally? Kung hindi iyon nakita ng kanyang mga mata ay baka hindi siya maniwala. Kung sa bagay, katulad ni Judy ay maganda rin ang nanay nito. Mukhang ang magkapatid lang ang mag-ina. Kung maayusan nga ang mag-ina ay lulutang ang makataong ganda ng mga ito. Hindi imposibleng ma-attract ang daddy niya rito. Pero seryoso ba ang daddy niya sa nanay ni Judy? May isa pa siyang problema. This can't be. Paano kami ni Judy? Wala akong dapat i-explain sa'yo, Alfric. Matigas sa pag-iwas ng daddy niya nang usisain niya ito ng sarilinan sa loob ng den. I just want the truth, Daddy. Seryosong sabi niya. What truth? Kung ang totoong namamagitan sa inyo ni Aling Sally, are you serious with her? Or you're just playing with her? Sa halip na sagutin nito ang tanong niya, ay nagsalin nito ng alak sa baso. Dumalas ang pag-inom nito mula nang mamatay ang mami niya. Wala kang pakialam. Buhay ko to. Ayaw mong sumagot dahil nahihiya kang aminin sa akin na pinaglalaroan mo lang si Aling Sally. Dahil gusto mo lang maglibang para makalimutan mo ang lungkot sa pagkawala ni Mami katulad ng madalas mong ikatwiran. It's been 4 months. Kung gusto mong gumamit ng ibang babae dahil nangungulila ka, huwag si Aling Sally. Huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko. Sabi nito. Nalaglag ang mga balikat niya. Nagpapaalala lang ako, Dad. Kawawa naman si Aling Sally kung paglalaraan mo lang ang feelings niya. Itigil niyo na ang kalokohang to. Don't tell me what to do. I know what I'm doing. Tahimik na siyang lumabas ng den.
Nakikialam lang ako dahil ayoko maapektuhan kami ni Judy. Gusto sanang ilihim ni Alfie kay Judy ang natuklasan niya, pero alam niyang may karapatan itong malaman ang tungkol doon. Nasurpresya siya nang malaman niyang alam na rin pala nito ang tungkol doon. Alam ko nang lumalabas si nanay ng quarters namin kagabi. Malungkot na sabi nito habang magkausap sila sa gazebo. Hindi nga yun ang unang beses na nakita kong ginawa niya yon. Pero kagabi ko lang nalaman na daddy mo pala ang kinakatagpo niya. Mangyak-ngyak na sabi nito. Don't cry, baby. Pag-aalo niya rito habang hinahaplos ang ulo nito. Baka may makakita sa'yo na umiiyak. Hindi ko kasi akalaing magsisinungaling sa'kin si nanay. Tinanong mo na ba siya tungkol dito? Natatakot ako magalit siya. Natatakot din ako na isasagot niya. I confronted my dad. Anong sabi niya? Usisa nito nang muling magtaas ng mukha. Nag-isip pa siya bago sumagot. Hindi siya nag-deny. Muling napaiyak ito. Bakit silang dalawa pa? Pabuntong hiningang tanong nito. Hindi sila pwede magkagustuhan. Paano tayo? Ayoko rin itong nangyayari kaya gagawa ko ng paraan. Hindi muna niya binanggit kay Judy ang pangamba niyang baka hindi seryoso ang daddy niya sa nanay nito. Makikiramdam muna siya para malaman niya ang totoo. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nagtatakang tanong kay Judy ng kanyang nanay nang pumasok ito sa quarters nila para magpahinga pagkatapos nilang magluto at magsilbi ng tanghalian sa mga binites. Bakit tayo nagsisinungaling? Bakit kayo nagsisinungaling sa akin, Nay? Natigilan nito, naupo malapit sa kanya. Nakita ko kayo nung isang gabi. May relasyon pala kayo ni Sir Cesar. Bakit naglilihim kayo? Matagal na hindi ito nakasagot. Parang nag-aatubili. Tayo na lang magkakampi, hindi ba? Tayo lang ang pamilya. Bakit maglilihiman pa tayo? Nagtatampong tanong niya rito. Nahihiya ako sa'yo. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon na ayoko nang magmahal muli? Maniwala ka sa akin. Sinikap kong iwasan si Sir Cesar. Pero matyaga siyang nanuyo. Halos araw-araw ang pagbibigay niya sa akin ng sulat, ng mga bulaklak. Nag-iipit din siya ng kung ano-anong short messages sa pagitan ng ilalim ng tasa ng kape at ng platito. Mahal daw niya ako at hindi sasaktan. Nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mabait kasi siya sa akin. Nangako rin siyang tatanggapin ka bilang anak. Kayo may sabi sa akin na baka magalit si Senyora Esper kapag nalaman na namamagitan sa amin ni Alfred. Pagkatapos, kayo rin pala? Napahikbi ito. Sorry anak, hindi ko rin naman sinasadyang mangyari to. Pero sinabi sa akin ni Cesar na ipaglalaban din niya ako. Umusid ito palapit sa kanya at inakbayan siya. Huwag ka na sana magtampo sa akin. Kayo rin palang sisira sa mga sinasabi niyo sa akin. Sumbat niya rito. Anak, mauunawaan mo sana ako. Natahimik siya. Si Alfred kaagad ang naisip niya. Paano kami ni Alfred, Nay? May pangako na kami sa isa't isa. Mga bata pa naman kayo, anak. Magturingan na lang kayong magkapatid. Kung sakali, para na rin sa kinabukasan mo to. Papakasalan daw ako ni Cesar. Ngayon lang uli ako nagmahal, anak. Sana'y maintindihan mo ako. Nagpoprotesta ang kalooban niya. Walang problema sa kanya kung magmahal uli ang nanay niya. Pero bakit ang daddy pa ni Alfred? Impit na napahikbi siya. Na nagagalit ka ba sa akin, anak? Nag-aalalang tanong ng nanay niya sa kanya. Sana hindi na lang si Sir Cesar, Nay. Sorry talaga, anak. Hindi ko sinasadya masaktan ka. Hindi naman kasi mamimili ang puso kapag nagmahal. Madalas pati takot at katwiran ay nakakalimutan. Niyakap at inalo niya ito na lalong lumakas ang hikbi niya. Pero ano bang salita at yakap ang maaaring mag-alis sa kalungkutan niya kapag naiisip niya ang posibilidad na hindi na silang pwedeng magmahalan pa ni Alfred?
At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.